Natagpuan na ang lumubog na motor tanker sa Limay, Bataan. Ang Philippine Coast Guard at Marina magsasagawa naman ng joint investigation sa insidente. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita live. Clazel. Yes, Joshua, natagpuan na ng Philippine Coast Guard ang lumubog na motor tanker na may lamang higit 1 milyong litro ng langis sa Limay, Bataan. Pinangangambahan ang posibleng oil spill kaya target na masipsip ang mga langis sa lalong madaling panahon. Natukoy na ng Philippine Coast Guard ang MT Terra Nova, ang marine tanker na may lulang higit 1 milyong litrong industrial fuel o langis na lumubog kahapon. Nakita ang barko, 34 na metro ang lalim, higit 3 nautical miles mula Limay, Bataan. Batay sa inisyal na impormasyong nakalap ng PCG, galing ito sa Nasugbu, Batangas at papunta sana sa Iloilo. Pero sinalubong ng masamang panahon, nasiraan at lumubog. Na-rescue na ang 16 na tripulante ng oil tanker habang ang isa ay namatay. Naglagay na ng mga oil dispersant at floating barrier ang PCG para abatan ang pagkalat ng oil slick o manipis na langis na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Ngayong araw, nakatakdang makipagpulong ang PCG sa operator ng MT Terra Nova para pag-usapan ang mga detalyadong plano at mapigilan ang pinangangambahang oil spill. Kasama dito ang agarang pagsipsip sa langis ng barko. Papalo sa 1.4 million liters ang dala nito na higit na mas marami kumpara sa 800,000 liters na lula noon ng MT Princess Empress na lumubog sa Oriental Mindoro at nagdulot ng malawakang pinsala sa marine environment. Nakatakot itong pagkatumagas. Nakita nyo naman yung effect ng 800,000 na tumagas doon sa Empress. It affected yung marine environment ng halos ilang bayan sa Mindoro. Umabot pa sa Romblon at sa Palawan. So kung ito 1,400, imagine niyo kung ano magiging effect nito at ang hangin papunta ng Manila, hindi magiging maganda. But kaya nga tayo, we're doing our best. Lahat ng effort, mobilization ay ginagawa natin para mabantayan natin yung oil spill at sa lalong madaling panahon makuha yung langis para maiwasan natin yung problema. Sinasabi nga abuti ng 7 araw ang pagkolekta ng langis na target gawin sa lalong madaling panahon. Pinangangambahang kumalat ang langis sa Manila Bay. Kabilang sa mga lugar na maapektuhan ay ang Metro Manila, Bulacan at Pampanga kung saan may mga coastal community at umaasa na mga mangingisda o pangingisda yung kanilang hanap buhay. Isang joint investigation naman ng Marina at PCG ang ikakasa. Ayon sa Philippine Coast Guard, Joshua, yung oil slick na nakukuha ngayon at nakikita na obserbahan ay galing doon sa engine at hindi doon sa mismo cargo tank. Wala pa dapat ikabahala pero pinaghahandaan ng PCG yung sinasabi na worst case scenario. Joshua? Yes, Clazel, binabanggit ka kanina na sinalubong sila ng sama ng panahon. So maliban doon, meron pa bang mga ibang challenges o hamon na kakaharapin ng PCG para sa siphoning o pagkuha ng langis? Joshua, kumpara doon sa lumubog na MT Empress, Princess Empress noon sa Mindoro, nasa 389 meters yung lalim noon, no? Pero itong Terra Nova, nasa 34 meters lamang. Kaya umaasa ang PCG na hindi agad mabubutas at bubulwak yung mga bahagi nitong barko at tatagas. So, very positive sila na gagawin nila yung best nila para nga ma-siphon agad, katuwang yung kumpanya, yung langis. Ang hamon talaga ngayon, Joshua, ay yung masamang panahon. Kasi kanina dapat magsasagawa ang PCG ng aerial inspection, pero dahil patuloy pa rin yung pag-ulan at malakas yung hangin doon sa may Limay, Bataan, ay hindi natuloy yung aerial inspection. Yan na muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo, Joshua. Maraming salamat, Clazel Pardilla.